Ayan, at mga kapatid, may nakuha tayong wheelchair. At ayan, hanapin natin kung kanino natin ipapasa ito o ibibigay. Pero may bumulong na sa atin na nangangailangan ng wheelchair. At siyempre layunin natin makapag-misyon, makatulong. At kung matawag sa loob ng iglesia, much better siyempre. Nakakalugod sa ama, ano? Ayan, salamat po, salamat. Ayan, si Tita Lynn. Maraming salamat, Tita Lynn. Ayan. Let's go na, wheelchair. Hanapin na natin yung uupo sa'yo. Ayan mga kapatid, at nakakuha tayo ngayon ng wheelchair. Meron kasing kapatid na lumapit sa atin at para yun nga, naglambing na kumahari daw misyonin yung nanay niya, kausapin, at ang kailangan lang daw noon ay wheelchair. Kaya siguro baka mamayang hapon, pag nakakuha tayo ng oras, pag nakatapos tayo ng trabaho, pupunta natin yung nanay ng kapatid. At matagal na rin naman tong inaakay, napuputo lang, pero baka sa pagkakataong ito magpatuloy na. At mamaya samahan nyo kami, pupuntahan natin yung pagbibigyan natin ng wheelchair, ano? Let's go. Ayan nga, at nasa trabaho pa tayo ngayon, at mamayang hapon pagkatapos natin na ito mag-deliver, baka sasadyain na natin yung tao. At kasama natin si Boss Jason dyan, yung batang akla, na. At nandito rin si Rodney, yung nagbabagong buhay. At etong bata na to, nasa Bicol pa, nagsasabi na pupunta siya sa akin at humingi talaga ng tulong para kung paano raw magbagong buhay. Sabi ko, kailangan natin isama ang Panginoon Diyos sa ating pagbabago. Kasi kung tayo lang, wala tayong magagawa. Hindi natin kakayanin baguhin o mag-change life nga, ika nga nila. Kailangan natin yung awa at tulong ng Panginoon Diyos. At so far naman, dire-diretso yung kanyang pagsamba. At ngayon, nakikita natin yung performance niya, mabuti naman, at handa siyang sumuko sa Diyos. Katunayan, siya po yung unang mapapatala namin dito sa pagdating sa 2.0 na drive ng pamamahala. Kaya hindi pa siya tinatala, no? Pero siya yung una nating maipatatala dito, dahil napaka higpit na po ng proseso. Bago maitala, kailangan po dumaan sa misyon, sa pamamahayag, at doon i-enroll sila. At after na enroll, bago sila enroll, kailangan kompleto na rin yung requirements. Nandiyan yung mga birth certificate, kung ano mang mga datos. Kaya makikita po natin dito yung paghihigpit ng pagpasok ng kapwa natin sa Iglesia ni Cristo. Isang simbolo na talagang hindi basta makapasok sa Iglesia ni Cristo. Kaya sa mga kaibigan namin na nagugulumihanan dyan o nahihirapan pa sa pagdadala ng buhay, o kaya nagtatanong bakit napakaraming pagsubok, kalooban po ng Ama yan, dahil minsan kailangan nating maranasan yan para maalala natin ang Panginoon Diyos. Kaya sana kung kayo'y tatawag at lalapit o magsisimba, pag-aanyaya po namin sana sa inyo yung mga pagsamba namin sa loob ng Iglesia ni Cristo. At pwede nyo pong ikumpara ang pagsimba ninyo at ang pagsamba dito sa amin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yun lang mga kapatid, at mag-iingat kayo. Bye-bye!